Kumusta mga bro? Andito pala tayo ngayon sa Skygo or Mock Branch. Dito lang yan sa Sitio Haobon, Purok Gis, Barangay Tambolilid or Mock City, Leyte. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong pumunta rito. Pwede rin kayong tumawag sa phone number na nasa screen. Or pwede kayong mag-message sa Facebook nila. Search nyo lang Skygo or Mock. Nung nakaraan ay na-review natin ang Monarch Cub 110. Sa mga hindi pa nakapanood nun, i-click nyo lang yung link sa taas. So, nagustuhan ko yung motor na yon kasi sobrang simple lang niya. Napaka-minimalist ng design at higit sa lahat, napakamura lang niya. Ngayong araw naman ay re-review natin ang isa pang motor ni Monarch na kakarating lang dito sa Ormoc Branch. Ang nasa harap natin ngayon ay ang Monarch Axis 125 at ito ang pinagtatapat nila ngayon sa Yamaha PG1 na na-review ko rin dito sa channel natin nung nakaraan. Click nyo na lang din yung link sa taas kung gusto nyo panoorin yon. At tara, simulan na natin yung walk around. Okay, gaya ng lagi natin ginagawa, magsimula tayo dito sa headlight. Naka-LED na siya, low tsaka high beam pati na rin yung DRL niya. Classic din yung design ng headlight at meron siyang parang guard dito sa side niya. Pero plastic lang to mga bro. Dagdag protection na rin to in kasong matumba kayo, lalo na kapag dinala nyo itong motor na to off-road. Yung signal lights niya mga bro, LED na rin, kaso hindi siya yung nabibend, kaya kailangan nyo ingatan to, kasi mas pronto na maputol, lalo na kapag natumba kayo, or kapag nasagi siya. Dito sa taas ng headlight niya, meron siyang patungan. Hindi ko alam kung para saan to, or kung may accessories na ginawa para dito. Sabi ng mekaniko nila dito, wala namang kasamang accessories to nang dumating. So, baka patungan lang talaga to. And depende na sa inyo kung anong ilalagay nyo sa taas. Pwede nyo itong paggawa ng basket or kahit anong lalagyan. Pwede ring itali nyo na lang diretso yung dala nyo, like tent. Pwede kayong maglagay ng tent dito. Tapos tali nyo na lang. So, malaking tulong din siya mga bro, lalo na't walang storage space yung motor na to. Dito sa baba ng headlight, nandito yung busina niya. And then, sa baba ng busina, yung fender na niya. Mataas yung pagkakamount niya, malayo sa gulong. Bagay na bagay sa design ng motor, since pang off-road din to. Naka-telescopic fork siya. At meron na ring naka-install na rubber boots, yung fork niya. So, mas protected na to, lalo na sa mga bato. At hindi madaling ma-damage yung fork at yung oil seal mo. Ang stock brand ng gulong niya ay Yuanxing. Ang size naman nito ay 2.75 R18. So, mas malaki yung diameter ng front wheel niya kumpara dun sa gulong sa likod. At naka-spoke rims to at tube type pa yung gulong. Naka-disc brake siya dito sa harap. At ito yung caliper niya. Ito yung extension ng front fender niya. So, putol tong nasa taas. Hindi nila tinuloy kasi tatama rin siya dito. Pero bagay naman, hindi naman pangit tignan yung design. Tapos meron siyang reflector dito sa gilid. Same din sa kabilang side. Lipat naman tayo. So dito meron siyang logo ng Monarch. Medyo malabo lang siya tignan kasi may plastic pa yan. Yan, meron na siyang built-in na carrier bar. Pero mamaya na natin yan pag-usapan. Nagustuhan ko rin yung pagkapintura ng part na to. So instead na smooth lang na itim, kagaya ng nakikita natin sa mga typical na motor, yung pintura niya dito is rough, yung texture niya. Para siyang pintura na ginagamit pang undercoat ng sasakyan. At hindi lang pala itong part na to yung ganito, yung buong chassis niya yung ganito, yung pagkapintura. Sa baba, meron siyang design dito na 3 butas. At may nakalagay na sticker na Axis 125. Ito pala yung kanyang gas tank. Medyo awkward siya tignan kasi baliktad yung pagka-pwesto niya. Pero okay lang naman, ganun pa rin naman yung purpose niya. Yung bukasan niya nasa ilalim ng upuan. So mamaya na natin yung tignan. Meron siyang design dito sa gilid na X. Ito ulit yung carrier bar niya or step grill or ewan ko anong tawag talaga dito. Kagaya nung nasa taas ng headlight niya. Maganda to kasi meron kang extra na lalagyan ng gamit. Lalo na kapag babiyahe ka ng malayo. At again, walang storage space to. Kaya okay na meron siyang mga patungan. Pwede mong i-secure yung bag mo dito. Or kapag delivery rider ka,
Pwede ka ring maglagay ng gamit dito. Itatali mo lang. At isa pang nakaganda kay Axis 125, meron na siyang built-in na USB charging port. Di ka na bibili ng adapter para makapag-charge gamit yung cord ng cellphone mo. So, diretso ka na. Siguro yung bibilhin mo na lang is yung phone holder. Yan yung itsura ng makina ni Axis 125 mga bro. Ayan, meron siyang nakalagay dito na 125 cubic centimeter. Dito sa part na to, merong nakalagay na Monarch. So, naka-engrave yan mga bro. Tapos, ito naman yung foot peg niya na foldable. Sa transmission ni Axis 125, 4-speed semi-auto siya. Galing first gear hanggang fourth gear, down lang siya. At up naman kapag gusto niyo magbawas ng gear. Pero naka-rotation na rin to mga bro. So kapag nasa fourth gear kayo at gusto nyong bumalik agad sa neutral, pwede nyong apakan pababa ulit at babalik na siya sa neutral. Ito yung side stand niya mga bro. At itong sa baba naman yung center stand. Dito naman tayo, ito yung footrest para sa angkas niya. Medyo weird yung pagpo-fold sa kanya kasi pa-upright yung pag-fold sa kanya. Unlike sa nakasanayan natin sa mga motor na medyo nakaslant siya. Ito yung swing arm niya. Tapos dito sa taas, meron siyang chain guard. Napaka-solid ng pagkakalagay nito mga bro. So hindi siya yung malambot na klase ng chain guard or malambot na pagka-screw. So kahit alugin mo, hindi siya gumagalaw. Lipat naman tayo dito sa kabila mga bro. Ito yung foot peg niya. Foldable pa rin kagaya ng nasa kabila. Tapos yung brake pedal. Ito tali lang to. Natatanggal yan. Tapos meron siyang kickstart. Dito naman mga bro. Heat guard to para sa elbow ng tambucho niya. So medyo unique yung design ng tambucho nito. Sa gulong muna tayo. Dito sa likod, naka-drum brake pa siya. At dito ka mag-a-adjust kung gusto mong mahigpit or hindi yung kapit ng brake mo. Ang brand naman ng goma niya ay Wanshing pa rin, kagaya ng nasa harap. At yung size naman ay 3.50 R16. So kagaya ng sabi ko kanina, mas malaki yung nasa harap at mas maliit yung diameter nitong nasa likod. At ito na nga yung itsura ng tambucho niya mga bro. Nakabalot yan ng heat guard para hindi mapaso yung angkas nyo. Tapos nakabolt yan sa frame niya. Medyo awkward nga lang siya sa pakiramdam kasi sinubukan kong upuan to and talagang lapat na lapat yung paa mo dito sa heat guard niya para makatapa ka ng maayos sa footrest. Pero para sa akin lang naman yon, depende pa rin naman yan sa aangkas sa'yo. Nagustuhan ko naman tong muffler tip niya, para siyang aftermarket tignan, para siyang hindi stock napakaangas ng itsura niya. Yung itsura niya, parang ang ganda ng tunog ng andar nito. Pero di ko pa naririnig kasi hindi pa naman activated yung unit na to. Naka-dual shocks si Axis 125 dito sa likod. At meron pa nga siyang canister. Pero hindi nga lang adjustable yung suspension niya. Sinubukan ko tong upuan at maganda naman yung play niya. Para sa akin okay na rin to kahit hindi siya na-adjust. Pag-usapan naman natin tong taillight niya. LED na to lahat mga bro. Itong nasa gitna yung brake light niya. At andito sa gilid yung signal lights. Aside sa tambucho, ito yung pinakagusto kong design ng motor na to. Kakaiba siya at para sa akin mukhang big bike yung dating niya dahil sa taillight na to. Sa fender naman niya dito sa likod, meron siyang plate number light. Sa baba niyan, meron siyang reflector. At dito naman yung lagayan ng plate number. So para sa akin medyo bitin yung fender niya dito. Pero gets ko naman kung bakit ganito yung design niya. Kasi ginawa rin naman to pang off-road. So kung mahaba to, mas malaki yung chance na tumama yung fender niya kapag nag-off-road kayo. Kapag nalagyan naman to ng plate number, malilesen konti yung talsik. Lalo na't malalaki na yung plate number natin ngayon. Pero yun nga lang, kapag nag-off-road ka naman, mas prone na matamaan una yung plate number mo. Kaya kailangan mong magdoble ingat dito. Ito naman yung itsura ng susi ni Axis 125. At kailangan natin to para mabuksan yung upuan at ma-access yung gas tank.
Ito yung slot para mabuksan yung upuan. Pero hindi to basta-bastang bubukas. Kailangan mong alalayan muna yung susi, tapos iangat yung upuan para mabukas siya. Yung upuan niya napaka-komportable, napakakapal ng foam. Maganda rin yung material ng seat cover. Kahit yung sa pillion niya, hindi nila tinipid yung foam. Buksan naman natin to. Yung capacity ng gas tank niya ay 9 liters. At ang estimated fuel consumption nito ay 40 kilometers per liter. Pag-usapan naman natin yung napakalaking grab bar dito sa likod. So, hindi lang talaga siya grab bar. Hindi lang siya basta grab bar. So, kapag hinila mo tong cable na to, pwede mong tanggalin yung upuan ng pillion mo or yung upuan ng angkas mo. At meron ka ng napakalawak or napakalaking space na pwedeng pagpatungan ng kahit ano. So, kung delivery rider ka, or ginagamit mo yung motor mo para sa negosyo nyo or sa negosyo mo, sobrang okay na okay itong Axis 125. Madami kang pwedeng ilagay dito. Kung nagde-deliver ka ng mga parcel, pwede kang maglagay ng box dito or ng basket. Kayang-kaya din itong mag-accommodate ng isang sakong bigas kung gusto mo. At sobrang laking tulong na flat siya. Hindi basta-bastang malalaglag yung mga ilalagay mo or ipapatong mo dito. At meron pa siyang mga butas na pwede mong pagtalian ng mga gamit mo. Kapag naman gagala ka lang or magka-camping kayo, pwede mong ilagay yung mga gears mo dito. So, yan yung itsura ng buong motor kapag wala yung upuan sa likod. Kapag gusto mo namang ibalik yung upuan, itong naka-usling part na to, ipapasok mo lang siya ulit sa butas. And then, hihilain mo ulit yung cable at ididiin mo yung upuan para mag-lock ulit. Sa manibela na tayo mga bro. Dito sa kaliwa, ito yung hand grip niya. Tapos meron siyang passing light switch. Meron ding switch yung headlight niya. So pwedeng naka-off lahat. Pwedeng park light lang. At yung sa headlight mismo. Then ito yung sa high and low beam. Signal lights. Tsaka yung busina. Dito sa kabila, ito yung hand grip. Yung brake lever para sa front brake. Meron siyang kill switch. At sa baba yung push start. Ito naman yung brake fluid reservoir. At ito yung slot para sa side mirror. Ito naman yung sa kabila. Meron na rin siyang kasamang handlebar foam. At meron siyang nakalagay dito na Monarch. Nandito naman yung susian niya. Medyo nahihirapan lang ako sa pwesto niya. Pero sanayan lang siguro to. Sa panel gauge niya, fully digital na siya. Pero di pa nga lang natin pwede buksan kasi wala pa tong battery. Pag-usapan naman natin yung presyo. Ang SRP ni Axis 125 ay 77,000. Ang cash price niya ay 75,000. Ang down payment nito ay 3,000. Sa 36 months or 3 years, ang babayaran nyo buwan-buwan ay 3,817. Sa 24 months or 2 years, 4,992. Sa 12 months or 1 year, 8,070. Kapag nagbayad kayo on or before sa due date nyo, meron kayong rebate na 200. Sa freebies naman, meron siyang kasamang helmet, sweatshirt, tools, at 3 years LTO registration. At doon nagtatapos ang ating walk-around review kay Monarch Axis 125. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. At sa susunod ulit mga bro.